Isa ang lalawigan ng Cavite sa mga lugar na madalas tamaan ng mapinsalang bagyo sa bansa. Kamakailan lang ay dinaluyong ng Bagyong Paeng ang lalawigan na nagbunsod ng pagkasira ng mga ari-arian, kabuhayan at pananim. Kapamilya, malawak ang iniwang pinsala ng Bagyong Paeng nang dumaan ito sa lalawigan ng Cavite. May mga naitalang patay sa pananalasa ng bagyo na nagdulot ng lampas taong baha. Upang masolusyonan ang pagbaha sa Cavite noong 2009, isinagawa ang isang pag-aaral na may pamagat na Comprehensive Flood Mitigation for Cavite Lowland Area. Layo nitong makabuo ng pinakamainam na plano at mga programa hinggil sa flood mitigation sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Dahil dito, nabuo ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project o ang CIA-FRIMP upang maibsan ang pagbaha sa mga mabababa at bahaing lugar sa Cavite. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga flood protection measures na makatutulong din sa pagpapayabong ng ekonomiya sa lugar. Dahil sa tulong pinansyal mula sa JICA, at sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways, nagsimula ang implementasyon ng Priority Works noong Disyembre 2018. Layunin ng proyektong ito na makapagsagip ng maraming buhay sa panahon ng sakuna, masiguro ang ligtas na evacuation o paglikas sakaling may pagbaha, pataasin ang kamalayan ng taong bayan hinggil sa flood mitigation at maprotektahan ang mga komunidad. Matagal nang problema ng lalawigan ang pag-agos ng tubig mula sa matataas na lugar patungo sa mga mababang lugar tulad ng Imus, Bacoor, Kawit at General Trias. Kaya naman, maraming residente sa mga lugar na ito ang laging nasasalanta ng malawakang pagbaha kapag may malalakas na bagyo. Nagsimula ang CIA-FRIMP sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga retarding basin sa Imus at Bacoor noong 2016 at tuluyang nakumpleto noong Marso 2022. Kaya naman, nang manalasa ang Bagyong Paeng noong October 2022, nakatulong ang mga retarding basin na ito para saluhin ang buhos ng ulan kaya naibsan ang pagbaha. Samantala, nakumpleto na ang konstruksyon ng General Trias Retarding Basin 1 na may sukat na 41 ektarya at ang General Trias Retarding Basin 2 na may sukat na 20.3 ektarya at ganap ng mapapakinabangan. May 5 contract packages ang CIA-FRIMP. Contract Package 1. San Juan Diversion Channel. Maalimango Diversion Drainage 1. Sa proyektong ito, maglalagay ng mga diversion channel at drainage upang ang tubig na galing sa Rio Grande River at Ilang-Ilang River ay diretsyo na sa Manila Bay para maibsan ang pagbaha sa San Juan River area. And Lower Maalimango Diversion Drainage 2. Contract Package 2. Rio Grande River Improvement. Magsasagawa ng structural improvement sa Rio Grande River para mas mapataas ang kapasidad nitong tumanggap ng tubig upang maiwasan ang pag-apaw ng ilog lalo na't mababa ang revetment o pader sa gilid nito. Contract Package 3. Ilang-Ilang River Improvement. Gaya ng Rio Grande, magsasagawa rin ng structural improvement sa Ilang-Ilang River. Contract Package 4. Maalimango Creek Improvement.
Upper Maalimango Diversion Drainage 2. Magsasagawa ng structural improvement sa Maalimango Creek at magtatayo ng drainage system para mabilis ang pag-agos ng tubig patungong Manila Bay. Contract Package 5, Resettlement Site Development. Magtatayo ng relocation site para sa mga informal settler families na maaapektuhan ng proyekto. Ang pangunahing makikinabang sa proyektong ito ay ang mga residenteng nakatira sa mabababang lugar sa Noveleta, Rosario, Kawit, Imus at General Trias. Narito naman ang magiging resulta ng SIA-FRIMP. Mababawasan ang pinsalang dulot ng pagbaha sa mga bahaing lugar sa lalawigan. Uunlad ang ekonomiya sa mga target area ng proyekto. Makakaagapay ang mga residente sa epekto ng climate change. Mapapalakas ang flood risk management ng pamahalaan. Nang manalasa ang Bagyong Paeng, mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bumisita sa Cavite at nagpahayag ng suporta sa flood mitigation project na ito at pagbibigay ng pabahay sa mga naapektuhang pamilya. Kaya naghahanap kami ng long-term solution para dito. May possibility na merong project na approved na galing sa Japanese, sa JICA, na ipalalakihin nila yung ilog para mas malaki ang dadaanan ng tubig. And then, meron siyempre may mga flood control na gagawin. Sa Barangay San Rafael 2 at San Rafael 3 sa bayan ng Noveleta, target ipatayo ang resettlement site na may lawak na 8.8 na ektarya. Kasama sa mga itatayo sa resettlement area ang mga kalsada, open spaces, drainage system, supply ng tubig mula sa Maynilad, at supply ng kuryente mula sa Meralco. Housing units ang itatayo rito na may sukat na 40 square meters bawat isa. Bukod sa pagpapatayo ng mga infrastruktura, bahagi rin ng proyektong ito ang ilang hakbang na hindi kinakailangan ng pisikal na konstruksyon. Kabilang sa mga non-structural measures na ipapatupad ay ang building codes, batas hinggil sa land use, research, information resources, at information campaign sa taong bayan. Layo ng non-structural measures na ito na masiguro ang pagsasagawa ng Flood Mitigation Committee o FMC meetings para sa koordinasyon hinggil sa implementasyon ng proyekto. Magsagawa ng paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa project area. Gumawa ng database at mapa gaya ng Geographic Information System ng mga LGU sa project area. Paigtingin ang flood warning at evacuation system. Magtatag ng epektibong monitoring system sa flood warning at evacuation. Suportahan ang DPWH sa kanilang information education and communication campaign at isangkot ang iba pang institusyon at sektor para masigurong magtutuloy-tuloy ang non-structural measures sa mga LGU. Layunin ng mga hakbang na ito na maisama ang mga komunidad para makamit nila ang pag-unlad ng kanilang kabuhayan. Dahil sa kapit-kamay na pagtutulungan ng lahat ng sektor, tiyak na magiging matagumpay ang implementasyon ng proyektong ito. Bukod dyan, inaasahan din ang aktibong pakikipagkaisa ng mga benepisyaryo nito para tuluyan ng maibsan ang suliranin ng pagbaha sa lalawigan ng Cavite.